Nanliit ang mga mata ni Corinne at tinignan ako head to foot. Nakokonsyoz ako kaya nilagay ko ang bangs ko sa likod ng tenga at yung muko. Pang ilang season mo na sa derma? Sinunod mo ba talaga lahat ng sinabi doon? Bakit? Wala bang pagbabago? Tanong ko. Are you crazy? Bibigyan ko ng jacket, trophy at CD yung dermatologist mo. Oh my God! Nahiya naman ako sa sinabi niya. Naisipan ko rin kasing mag-ayos sa damit. After 19 years, ngayon mo lang naisipang mag-ayos? As in? Mas lalo pang lumit ang mga mata niya at tinitigan ang mga labi ko. Lipstick? Tinulak ko siya sa kahihiyan. Hindi, light lang naman. Nag-evil smile siya. Ibang klase talaga ang nagagawa ng pagiging in love, no? Naalala ko pa noong na-inlove ako kay Noah. Grade 7 pa yata tayo noon, kaya maaga akong nahinog. Diyos ko, dahil sa kapatid mong hanggang ngayon ay di pa rin ako pinapansin. Kilala mo naman yon, wala sa utak nun ang pag-girlfriend. Hindi nagpakita ng ekspresyon si Corinne sa akin. Ina-examine niya na lang ang mukha ko na para bang ang laki ng pinagbago. Grabe Rina! Kinalong niya ang pisngi ko sa kanyang mga palad. Pimples, halos madulas pati lamok dito. Ang kintab at ang smooth. Tinulak ko siya palayo. Masyado na akong pinopore nito. Nakukonsyos tuloy ako. So, siguro naman sa attire mong yan, talagang sasama ka mamaya sa party? Tanong ni Corinne. Ang alam ko kasi, magkakaroon ng victory party si Noah dahil mas maaga pa ang pagkakaroon nila ng album. Kung noon ay next year, ang sabi ng record label sa kanila ay gagawing late this year. Ibig sabihin, malapit na silang sumikat. Malapit na silang ipatugtog sa MTV o sa Mix. Malapit na silang magkaroon ng mga music video. Hindi ako sigurado ko rin. Uuwi ako ng bahay. Di ba ilang araw nang nasa Camino Real ang parents mo? Tsaka si Noah at Rosin ay parehong pupunta. Kaya nga, pagbabawalan ako ni Rosin. Hindi ka na niya pagbabawalan. I told him to stay away from your life, Rina. What? Nagkibit balikat siya. Masyado siyang pakialamero. I know he's overprotective. Mahal ka lang niya at ayaw niyang mapahamak ka. Pero come on, matalino ka at alam mo kung ano ang ginagawa mo. With isn't the bad type. Either, hindi nga siya mayaman. Pero anong problema doon, di ba? Hindi pa naman kayo magpapakasal? Kumabog ang dibdib ko nang narinig ko ang sinabi ni Corinne. Magpapakasal talaga? Naiisip ko tuloy na nagluluto ako sa bahay habang nasa kama pa si Wade. At pagkagising niya ay yayakapin niya ako galing sa likuran habang topless siya. Hoy Rina! Rina! Kinalabit ako ni Corinne. Ano ba itong pinag-iisip ko? I'm fine. Guilty kong sinabi. Ha? Hindi na ako yung tinitignan ni Corinne. Nakatitig siya sa likod ko at wala na sa sarili. Corinne? Napalingon ako at nakita ko kung sino ang paparating. Oo nga pala. Wala nang ibang makakapagpalundag sa puso nito kundi ang kapatid kong si Noah. Yun nga lang, hindi lang yung puso niya ang lumulundag. Yun nga lang, hindi lang puso niya ang lumulundag. Pati na din yung akin. Slow motion na humahakbang si Wade habang kinakausap ang dalawang babae. Seriously, maganda na sanang tignan ang pagkakahakbang niya kung sana wala na yung kinakausap niya, yung dalawang babae. Hindi ko tuloy malimutan ang pagiging playboy niya. Hindi ko alam kung alin yung mas okay. Yung hindi ka pinapansin sa sobrang kasupladuhan o yung pinapansin ka nga
pero ganun naman ang trato niya sa lahat ng babae. Sabi ko sa stand na si Corinne. Rina, bati ni Joey sa akin nang nakarating na sila malapit sa amin ni Corinne. Siniko ko si Corinne. Baka mapaghalataan na naman ito ni Noah. Mabuti at natauhan din at binalingan ako. Hi! Ngumisi ako kay Joey. Naagaw ko yata ang atensyon ni Wade. Nakita niya ako nang naghay ako kay Joey. Ito nga pala yung mga sekretary ng taga-record label. Sabay turo niya sa dalawang nakapalibot kay Wade. Si Mimi at Carla. Tumango ako pero kay Wade ako nakatingin. Hi Rina. Naglahad ng kamay ang isa sa mga babae. Hello. Tinanggap ko ang kamay niya. Kapatid ka ni Noah, diba? Tumango ako at tinignan si Noah na nahuhumaling pa rin sa pakikipag-usap kay Warren at sa manager na kinuha nila. So ano, sasama ka ba mamaya sa parte? Nagngisihan ang dalawang babae. Sasama bakit? Sabi ni Corinne. Sabay na nagkunutan ang mga noo ni Mimi at Carla. Inirapan ko si Corinne pero kinindatan niya ako. Wala lang. Bumaling si Mimi kay Corinne at pabalik ulit sa akin. First time mo bang magbar? Hindi. Noong 18th birthday ko, sa bar ang after party. Tumango si Mimi. Ito kasing si Wade. First time niya. Akalain mo yon? Tumawa siya. That's normal, Mimi. Hindi naman kasi siya laking Maynila. Sabi ni Joey nang nakangiti kay Wade. Nakangiti si Joey na para bang maipinapahiwatig. Nanliit ang mga mata ko at inabangan ang sasabihin ni Wade kay Mimi. Playboy, once a playboy, always playboy. Napalunok si Wade at tinignan ako. Hindi naman kailangang pumunta. Simpleng sinabi ni Wade. Ha? Bakit? Di ba curious ka kung anong meron sa bar? Idi ito na nga. Mamaya. Tsaka para sa inyo naman itong parte. Dapat kang pumunta. Oo nga naman, Wade. Sabi ko pagkatapos magsalita ni Mimi. Sayang naman. Sabi ni Carla. Don't tell me, di ka umiinom? Umiinom, pero hindi naman ako alcoholic. See? Hindi naman siya ganun ka-inosente. Inosente? Nahiya agad ako sa tono at pasigaw na boses ko. God, inosente? Kahit 1%, hindi ko siya matatawag na inosente. Kahit hindi pa siya nakakapunta sa bar, alam kong hindi siya magiging inosente sa paningin ko. Pinasadahan nila ako ng word locks. I mean, umiinom siya. Kaya talagang di siya inosente. Sige na with 6 ribas, sumama ka na. Sabay kapit ni Carla sa braso ni Wade. Agad lumipad ang titig ni Wade sa mga mata ko. Nanliit ang mga mata ko sa nakita ko. Playboy talaga. Arena, tulungan mo naman kaming i-convince si Wade na sumama para sa banda nila ito. At nakakapanghinayang naman kung yung mismong vocalist ay di sasama, diba? Ako pa talaga ang ko-convince ha. Durugin ko yung pagmumukha nyo dyan eh. Sasama lang ako pag sasama si Rina. Biglang sinabi ni Wade. Agad napatingin si Joey kay Noah na hanggang ngayon ay seryoso pa rin nakikipag-usap sa manager at wala pa rin naririnig. Natahimik naman si Carla at Mimi sa sinabi ni Wade. Kaya gaya ng sinabi ni Corinne, sumama ako sa bar. Wala rin naman akong gagawin. Sumama din si Corinne dahil panatan niyang suportahan si Noah sa kahit anong desisyon nito. Asan na kaya si Noah? Tanong ni Corinne nang nakarating na kami sa bar. Kanina pa raw dumating si Noah. Nakita ko iyon kanina. At hanggang ngayon ay nag-uusap pa rin sila ni Warren at ng manager nila.
Iyon nga lang, nang ibinalik ko yung tingin ko sa table nila, ay nawala na silang tatlo. Iwan ko, sabi ko kay Corain. Nasa kabilang table kami ni Corain. Kaming dalawa lang. Puno ang bar ng mga fans ni Nanowa. Tinumog sila kanina dun sa table nila, kaya siguro umalis. Ngayon, ang tanging natira ay si Joey at Wade. Si Joey ay may isang babae lang, habang si Wade ay pinapalibutan ng babae. Bumubulong-bulong pa sa tainga niya ang mga ito. Mukha pa siyang ninenervyos habang sinusulyapan akong nakatitig na parang lawin sa kanya. Hahanapin ko lang, dito ka muna, anya, at naramdaman kong umalis na siya. Pang-15 inom niya na ang huling nilagok niya. Anya'y hindi siya umiinom, pero bakit Bacardi ang tinatagay niya? I know, it's Noah's choice, pero kung tunay ngang di siya umiinom, by now, patay na siya sa kalasingan. Let's dance, Wade. Tumayo ang isang babae at hinawakan ng kamay ni Wade. Sumulyap siya sa akin. Ayaw niyang tumayo, pero winila siya ng mga babae. Playboy talaga, nako, playboy, 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 womanizer. Ininom ko yung Diyos na nakahain sa table ko habang nakatitig pa rin sa kanya. Hindi na, anya sa mga babae. Pero sa sobrang dami ng babaeng nakapaligid sa kanya, hindi niya na nakayang tanggihan. Tinutulak siya ng iba at hinihila naman siya ng mga malalanding babaeng iyon. Kasama niya pa si Mimi at Carla. Mukhang galit pa ang dalawa kasi hindi nila tuluyang nasolo si Wade sa bar. Ano pa bang inaasahan ng mga ito? Siyempre, di nila masusulo kasi maraming fans ang narito. Alam naman nating lahat na nung isang araw pa lang sila sabik sa atensyon ni Wade. Let's get him drunk. May narinig akong mga naka-miniskirt na babaeng may hawak ng mga shots. Sinundan ko sila ng tingin. Papunta silang dance floor kung saan naroon si Wade at pinapalibutan ng mga babae. Binigyan nila si Wade ng shots na dala nila. Nakita kong ininom ni Wade yung 5 shots straight. Tumatawa siya at mapupungay ang mga mata. Ilang sandali pa ay nakita kong nasa katawan niya na ang mga palad ng babaeng sumasayaw sa kanya. For heaven's sake! Halos magkalasog-lasog na naman ang t-shirt niya dahil sa pag-aagawan ng mga babae. Tumayo ako para tignan siya. Nakapikit na siya habang isinasayaw lahat ng babae sa paligid niya. Oh my shiz! Hindi na ako nag-isip. Agad na akong sumugod sa gitna ng dance floor at hinila si Wade. Hinigit ko siya at first time kong pinagtulakan halos lahat ng taong nagsasayawan na nakaharang sa daanan. What the hell? Sigaw ng isang babae. Excuse me. Pasigaw kong sinabi. Maingay na at halos matakpan na ng usok ang bar. Mabigat ang kamay ni Wade. He's drunk. Nagmarcha na ako kasama si Wade palabas ng bar. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Tinuloy-tuloy ko na ang pagmamarcha at paghigit sa kanya papuntang parking lot. Wade Ribas. Hinarap ko siya nang nakarating kami sa sasakyan ko. Laking gulat ko nang nakita kong nakangisi siya at pulang-pula ang pisngi. Sumandal siya sa sasakyan ko at patuloy sa pagtawa. Napakurap-kurap ako sa reaction niya. Hoy, taga-bukid ka. Kung alam mong di mo na kaya, pwede namang tumanggi sa mga shots. Hindi yung lagok ka lang ng lagok. For God's sake. Umiling ako. Sumusobra ka na. Mapupungay ang mga mata niya nang tinignan ako. Bakit Rina? Ayaw mo bang may nakahawak sa aking iba? Nanlaki ang mga mata ko sa tanong niya. Confirm, he's really drunk. Ewan ko, pero diretso siya kung makatanong kung galit siya sa tao. Pero simula nung naging okay na kami, naiilang na siyang magtanong o magyabang sa akin. Pero ngayon, diretso niyang naibulalas ang mayabang na tanong niya. Hindi no? Napaatras ako. Wala akong pakialam
kung sinong humawak sa'yo. Yung ayaw ko lang ay pinaglalaroan ka ng iba. They're trying to get you drunk with. Hindi Rina, ayaw mong may makasama akong iba. Kumabog ang puso ko. God damn it, he's drunk, he's a playboy, he's both. This is dangerous. Manolito na kailangan kong iwasan. Deep exhibition na may malaking karatula. Pero bakit patuloy ako sa paglalakad? Hindi ko man lang iniiwasan. Aminin mo Rina, please, aminin mo. Humakbang siya papalapit sa akin. Naramdaman ko agad ang init ng katawan niya. Siguro naging mas mainit yung aura niya dahil sa alak. Nakita ko rin medyo outbalance na siya sa paglalakad. Okay fine, with Ribas. Useless naman i-deny kasi alam mo namang gusto kita. Oo, ayaw kong may nakapaligid na babae sa'yo. Anyway, he's drunk. I won't remember this. Oo, ayaw kong may nakahawak sa iyong iba. Nanlaki ang mga mata niya at nag-iwas agad ng tingin sa akin. Tinakpan niya ng palad ang mukha niya at tinalikuran ako. Langya, para talaga akong niyayanig pag sinasabi mo yan. Bulong niya sa sarili, saka napahawak sa dibdib. Unti-unting nanlaki ang mga mata ko. Hinabol ko ang tingin niya. Hinarap ko siya pero nag-iwas siya ng tingin. Wade, you're drunk.